Hello mga lalabs, mga vayots! Mega love shoutout po sa inyo lahat. Good morning from Kuwait. Andito na naman ako sa aking Department of Kitchen. Nag-agahan. So, habang naghihintay ng aking niluluto, magkape-kape muna tayo at check-out muna mga lalabs, no? So, ano pag-uusapan natin ngayon? Itong si Zelensky, yung presidente ng Ukraine, ay nasa Pilipinas ngayon. So, ano bang pakay ni Zelensky? Bakit bumisita kay Bongbong Marcos? Nanghihingi ba ng sundalo, ng mga Pilipinong sundalo, para makipaggera sa Russia? Nako po, pero yun na, mga lalabs, mga vayots, no? Sa mga kapwa ko OFWs, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ayon dito sa NBC News, Ukraine urgent need soldiers, but some men are desperate not to fight. So, kaya ba siguro pumunta si Zelensky sa Pilipinas para manghingi kay Bongbong Marcos ng mga Pilipinong sundalo at i-deploy sa Ukraine para makipaglaban kontra Russia? Naku po, mga sundalo, ilan na nga lang kayo sa Pilipinas? Tapos, binawasan pa inyong mga benefits, mga sahod, etc. At ito ngayon, baka ipahamak pa kayo ni Bongbong Marcos. Nag-ingat po kayo. Di ang maganda dito, sana yung ipadala doon ni Bongbong Marcos, no, magsalita siya sa media, sino yung kanyang mga supporters, yung mga loyalista, lalo na yung kanyang mga maiingay na mga vloggers niya na mga bangag. Ito na yung pagkakataon ninyo, lalo na yung mga kanyang supporters dyan na mga tanso na gusto ng giyera kasama ang Pilipinas at ang China. So ito na, pagkakataon na ninyo to para mas maranasan kung paano sumabak sa giyera. Yon, sana mga supporters ni Marcos, lalo na dyan si Gadon, si Mike Abe, o yun, sila Coach Jarrett, sila si Mima Alicia, Ninyo Barsaga, padala ninyo doon. Maubos talaga yung mga ano na yan, yung mga Russian soldiers na yan. Tsupain lang yan ni Ninyo Barsaga. So ito yun, manghihingi kaya. Ayun, ang abangan natin. So, kawawa mga sundalo natin, no? Kung papayag si Bongbong Marcos na manghingi or magbigay siya ng sundalo ng mga Pilipino, sasabak sa gira, na hindi din naman yun gulo ng Pilipinas. Meron nga tayong napipintong gulo dyan sa China dahil ang gusto ni Bongbong Marcos makipagpatayan sa China. Dahil dyan sa West Philippine Sea, at hindi lang yan, nang dahil din sa kagustuhan niya na magtawag dito martial law, kung hindi talaga tatalab sa taong bayan ang kanilang politician, hindi na People's Initiative, Politician Initiative, at ang kanilang tsa-tsa term extension na kunwari economic provision, pero term extension yun. Kaya nga may maisog rally ang Duterte dahil tinututulan niya yan, na kung saan ay hinaharang din ng Marcos administration ang maisog rally dahil ayaw ni Marcos, ni Liza, nila ni sino ba ito, Martin Romualdez Buaya, na malaman ng taong bayan, lalo na sa mga probinsya, na yan palang tsa-tsa na yan ng mga papirma-pirma ay term extension nila, na hindi na sila aalis sa pwesto kung hanggat kailan nila gusto. So ngayon, may binulgar po dito si Sas Rogando Sasot. Sabi pa niya dito, sana ba yun? This is the reason why Zelensky is paying us a visit. Good kung ganon.
pwede ipadala ang mga matatapang mong vloggers. O nga, Coach Jarrett, na sila si ano dyan, sila si GDB, si Takeru Miyamoto, yan. Mga matatapang yan. Si Mark Humpak, idala niyo din doon. Lahat ng mga vloggers ni Marcos, ipadala doon. Total, mahilig sila sa gira. Gusto nila gira, diba, kontra China. Ito na. Total, ito si Zelensky at saka si Marcos na uto ng kano. Mga aso ito ng kano. Di ba mahal ninyo ang kano? Hindi yung mga Amerikan. Yung gobyerno, wala silang kinalaman yung mga constituents doon. Mga netizens ng kano. Yung kanilang gobyerno, hinayupak. Demonyo. No? So, sabi pa niya dito, pwede lang ipadala ang mga matatapang mong vloggers para ma-testing sa battleground and preparing for West Philippine Sea. Go, go, go. O, yun na nga, no? Lalo na yung mga tanso dyan na gusto sa gera, yung mga loyalista, mag-ready kayo. Sama kayo doon kay Zelensky. So, sabi pa dito ni Sasulugan Rusasot, now I know why Zelensky is going to visit BBM to invite him to attend the Swiss Peace Summit on Ukraine in Switzerland this June in, saan ba ito? In Borgenstock Resort. So, tatravel na naman si Bongbong Marcos. So, ano naman sasabihin niya? Magtatalumpati ako doon. Magsasalita ako para sa kapayapaan at kung ano-ano pang sinasabi. Gagastos na naman ngayon ang Pilipinas, mga Pilipino, sa walang kakwinta-kwintang travel na to kung magta-travel to. Pero para sa akin, bakit pa mag-travel si Bongbong Marcos? Kausap na niya si Zelensky. Pumunta na sa Pilipinas. Galing ito si Zelensky sa Singapore din eh. Nakipag-meeting din doon. The problem with the peace summit is the one Ukraine must talk to regarding peace is not invited Russia. So kagaya ng Pilipinas, dapat nga si Bongbong Marcos makipag-usap para sa kapayapaan, para malaya ang mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc at kung saan-saan pa man ay sa China. Pero hindi niya ginawa yun eh. Kung saan-saan siya nag-travel para palakasin ang kanyang mga alliances doon para kapag nais niyang makipag-gira, tutulong yun. Which is hindi po yan mangyayari. Malabo pa sa sabaw ng posisyon, lalo na yung mga miyembro ngayon ng ASEAN countries. Sinabi na nila, diba, na wala silang obligasyon na tumulong kay Bongbong Marcos kung sakaling magkagira ang Pilipinas at ang China. Bakit? Marami dyan sa membro ng ASEAN countries ay hindi claimants dyan sa West Philippine Sea. Sino lang dyan? Malaysia, Vietnam, ewan ko ano pa ba, Indonesia yata. So, maliban sa China. So, yun lang yung mga claimants dyan. At saka disputed yung dagat na yun. Lahat dyan may claim na kanila. So, hindi lang tayo. So, sabi pa ngayon, yun na nga, magre-request pala ng mga sundalo na lalaban sa Ukraine. Tapos, ito yung masaklap, si Zelensky pupunta sa iba't ibang lugar, bansa, mag-request, manghingi ng tulong, manghingi ng sundalo, pero Amerika ang nag-initiate nito. Sila ang may punot dulo nito, pero bakit si Zelensky manghihingi ng mga sundalo sa iba't ibang mga bansa? Sila yung nag-facilitate nito Amerika. So, Amerika daw nag-facilitate ng meeting na to. So, ipahamak ni Bongbong Marcos yung ating mga sundalo na mga Pilipino. Ipadala niya doon sa Russia, sa Ukraine para makipag-gera doon sa Russia. Kawawa yung mga sundalong Pilipino kapag nagkataon na gawin ni Bongbong Marcos to. Kung gano'n naman lang, mas mauna pa siguro dapat ipadala ni Bongbong Marcos yung 3 niyang anak doon sa Ukraine para sumabak sa Russia para naman di ba karamihan ng mga dito sa ibang bansa, lalo na mga royal families, yung mga anak nila ng mga lalaki, kagaya nila ni
Yung doon sa Brunei. Oh, ano yun? Piloto na, tapos mahilig pa sa sports, tapos ano pa? Sumasabak din sa military training. Doon din sa Europe, ganyan. E di dapat ganun din ang gawin dito ni ni Bongbong Marcos sa kanyang mga anak. Isabak din sa training. Isabak doon sa sa Russia. Para makipaggira doon. Sa Russia, isabak doon sa Ukraine para makipaggira sa Russia. Di ba ganun din yun yung sa UK? O sila sino ba yun? Si Prince Harry. Ilang taon yun? 2 ata 3 taon yun doon sa Turkey nung nagkasagsagan ng gira ng Russia. Russia. Puro ba ako Russia? Syria. Andoon yun siya. Na yun? Kasi yung mister ng auntie ko sa Germany is din yun. Piloto yun ng Air Force. Doon din sila nakaposting yung kanilang parang barracks o ano ba nila yun. Doon sa Turkey, yung sa German side, tapos yung sa UK side, doon din. Kaya doon din si Prince Harry that time. So bakit unahin si itong 3 anak, si Sandro, si Vincent, at saka sino pa ba yung isa? Simon. Yun ipadala mo, Bongbong Marcos, doon sa Ukraine. Sa request ni Zelensky, huwag yung sundalo natin, kawawa sila. Magpakamatay sa hindi natin gera.